Episode number 5. 5, sir. Tangkong Baka. Ang Tangkong Baka Complex ay nasa tri-boundary ng Sipokot, Libmanan at saka Pasakaw. Actually, it is an 11 contiguous barangays. At after ng operation, nakita namin na the center of mass of that area is in Sitio Limatic, Barangay Calabmigan. So flashback tayo ulit. When I was the Battalion Istre ng 2nd Brigade based doon sa Gurong Pili, under namin ang Camarines Norte, 3 batalyon ng era namin, Camarines Norte, ng 42nd, 76 IB dito sa kasama ng Tangkong Baka, yung Camarines Sur. Actually, Camarines Sur yun. And then dito sa Tigaon, Barangay Babalod-Balod, 16th IB, 3 batalyon kami. At that time, umalis na si General Mayo, umalit na si Colonel Alba. Si Colonel Alba, Brigade Commander yun. Pero sikat na yung Tangkong Baka na yan. Marami ng mga military units na sumablay dyan sa area. Kaya parang nabuo na nila yung impregnable daw yung Tangkong Baka. So one time, ang Brigade Commander ko na sa Maynila, nagpatrol ang 76 IB, area nila yun, yung Tangkong Baka. Na-snipe kasi dyan sa Bicol, maraming sniper dyan. Na-snipe yung gold crusher nila. So, casualty sa kanilang patrol, one squad patrol, one team. At that time, ang set-up ng 2nd Division, ang 2nd Division is may EOR ng buong Southern Tagalog at saka Bicol. Wala pa 9th Division. So, 2nd Division. Anong year to, sir? That is 1993. 1992 actually. Oo, sir. Pero nakuha na namin 1993. So, mga batalyon siyan, ang brigade namin dito sa Northern Bicol, ang 2nd Brigade dito sa Southern Bicol naman, Albay, Sursugong. Tsaka sa Laguna area, 204th Brigade, walang 203rd, 201st, 202nd, 204th. At the time, ang division mayroon nag-establish doon sa Pili, magkapitbahay namin ng Division Advanced CP. Ang nagkukuhan doon yung Assistant Division Commander for Operation, si Colonel Lurayes. Nandun ang kanyang staff J2, J3, tsaka J7 triad. Nasa Bicol sila kasi nandito action sa Bicol. So at the time, nag-decide ang si Assistant Division Commander na puntahan ng Tangkong Baka. Kasi later on, kukwento ko sa'yo kung may malaki rin ang istorya dyan between Alba and Lurayes. So, sabi ko, sir, hindi pwede. Sasama ako. Area namin yan, brigade. Kasi pupunta sana sila yung J2, J3 niya. Saka siya, pupunta nila yung patay kung nasaan yun. So, tumawag ako sa Bicol, sa Air Force. Isa lang available ng chopper, Joey. Malakas tayo sa Air Force. Pa-PR tayo. Kahit isa lang, binigyan kami. So, sakay kami. Assistant Division Commander for Operation. Lipad. Ang Tangkong Baka, lipad kami ng lipad. Hindi namin makita yung one team na na-encounter. Kasi kadaming high ground, kadaming hill, magkakatabi. Very conducive sa guerrilla warfare. So ang ginawa ng binaba, nakita na, nandoon naka-deploy yung isang team sa isang hill. Baba kami. Pagbaba ng chopper, halimbawa itong hill, pagbaba dito, ang chopper, nagpaka-sunglasses pa yung mga staff. Baba kami. So dito, pagbaba pa lang namin, nagtitingin kami, pinikpikan na kami.
binakbakan, pati chopper. Kaya ang chopper, hindi pa land ng husto. Umalis na. Iniwanan kami. Alas 9 ng umaga yan. In early January of 1993. Sabi ko sa piloto Orpesa, Oro, bakit biniwanan? Sir, maraming tama ang chopper. Uwi muna kami sa Legazpi, balik na lang kami. So, at that time, bakbakan na. Ang nakakatawa dyan, marami na nagtakbuhan. Kasi kanya-kanya, Pero believe din ako kay Lorais, hindi dumapa yan. Ako naman, ang inalay sa kaso ko, one team ng parang takot mamatay yung mga, wag kayo kako atas ang atras, ma-overrun tayo dito, malakas ang bakbakan eh. Tapos sinabakan ko batalyong komandant, si Villa Torres, kasi sa IUBC, nandun siya nag-shift sa may tulay doon sa highway. Mas senior naman sa akin yan, pero minsan pare ang tawag ko. Pero sinishare ko, Sir, andito ang bakbakan, pupunta ka dito bata mo. Bakbakan yung team leader na official, medyo hindi nakapag-command. Ako na nag-command ng one team. Hanggang 2 hours yan. Bago dumating ang dalawang MG520 naman. Yan. Babadi-badi sila, binabanatan. Kasi on the morning, atakin na pala nila yung one team. Kung hindi kami dumating, kadaming kalaban. Kitang-kita mo. Tinidirect namin yung MG520. Panap. Kaya sinabihan ko sa Villa Torres, umakit ka dito, hindi itong bata mo. So, sa madaling sabi na pagkatapos ng bakbakan, magtatanghali, nagtayuan na, mga opisyal na iba. Ito nakakatawa. Yung isa, hindi ko nasasabihin, masada ka. Sino ang marumi ang uniforme dyan? Sabi na, kasi ang aking uniforme, dumidikit ang dumi. Hindi didikit kung hindi ka dumapa. Yun yung kantsawan ng mga busayap sa Sulu, sir. Kung madumi yung damit mo, kantsawan ka eh. So, sa madaling sabi, nag-extricate kami doon. So, tinik over na ng 76. Matatag naman din ng 76. Galing 3rd Scout Ranger Battalion yan. So, nung nandun na ka sa batalyon, sa brigade, may man ako ni Alba, hindi na sayabang yan. Hindi niya ako papapalit kasi ng premier. Siguro na nung kapanahon ako, buhay lang yan din. Makita niya kung paano ako dumiskarte. So, gumawa ako ng Upland Last Mohicans. Yung pelikula ba na The Last Mohicans? Concept operation. Nakita ko na small unit operation sa Tangong Baka hindi ubra. Bakit? Kasi pag isang platon ang dala mo at pupwesto ka sa isang hill, sniping ka ng katibang mga hills. So ang diliman ng platon leader, i-splitting mo ang platon mo into squads. Pupunta para mapwestuhan yung mga hill. I-overrun nila yung squad. So hindi po pwede ang small unit. So ang ginawa ko sa concept of operation, Upland Last Weekend, very memorable sa akin, is I committed the whole battalion of 76. 3 company committed. Isang kumpanya pupunta doon, magdi-detachment doon sa gitna ng, actually that was already Kalabnigan, para mayroong base of fire tayo na malaki. Isang kumpanya ang maggagalugad. Isang kumpanya magpapahinga dito sa highway sa may Pamplona, yung dating rest house ni Imelda. 15 days mag-ooperate. Then after operation, magpapahinga siya. Yung naka-detachment, kasi matagal naman siya dyan, siya mag-ooperate. Yung sa Pamplona, siya ang pupwesto naman sa detachment rotation. So it took us a little bit more than 2 months. Nakuha namin ang center of mass. Series of camp yan. Maraming production area. Yung mga computer nila, mga dev generator nila, nakahukay sa ilalim. Nakahukay. Talaga. 11 Conticos barangay yan eh. Mayroon silang malaking eskwelahan. 2 paliguan na cave. May cave doon na may mga source of water eh. May
May playground ng babae, may playground ng babae. Completos Ricardos. Nakuha namin yan March 1993. After more than 2 months operation. So, happy. Kadaming nadala ng mga radio equipment, mga baril. Maraming score. Combat score. One of the biggest combat scores in Bicol in 1983. Kaya mismo si CGP, si Lieutenant General Boy Enreli, pumunta mismo sa amin sa brigade. Happy siya. Malaking score. Happy. 40. Ngayon, nagkaroon ako ng ideya. Remember, ang media ng Bicol is anti-government yan, mga critical yan. Sabi ko kay General, kaya maraming, si General Colonel Alba sa akin. Sir, meron ako ideya. Dalhin natin ng mga media sa Tangkong Baka. Pati yung human rights lawyer si Atty. Di Mayakyak para makita nila ang tunay ng kalakuan. Kasi series of camps na nakuha namin. Sabi ko tawag ako kay Villaflores, i-prepare mo yung area. Yung mga bundok, linagyan ng lubid para pag-akyat ng mga media, hindi mahirapan. Sa madaling sabi, nakihumiram ako ng chopper sa Legazpi. Malakas tayo sa Air Force. Binigyan kami, dala yung mga media doon. Mga media sa Tangkong Baka, pati si Atty. Di Mayakyak, naging kaibigan ko na si Di Mayakyak. Kaya yung mga palpak ng 76, sabi ko, pagkalala, atin na si Atty. Di Mayakyak. Ngayon, doon mayroon pa hinimatay, sabi nga ng mga media, sir, ngayon lang kami talaga nakakita ng tunay na kampo. Yung mga butas, may generator, kasi may computer na noon. Tapos mayroon production area, ang source of ulam nila, yung isda galing sa Pasakaw, kasi may barangay ng Pasakaw, kontor nila. North, Sipokot, Southeast is Libmanan. Yung barangay Kalagnigan is part of Libmanan na yan. Mismo sa sitio Limatic. Doon kami nakuha ng mga video ng kanilang mga anniversary. May mga doon sila nagpapaano, mga military wedding nila. Kaya doon ko nakita ang kanilang sapatos, Robertson. Ginamit ko yan sa 42nd Island. Social Robertson. So, Robertson sila. So, naging kaibigan namin ng media sa Bicol. Hindi na critical sa amin. Si Di Mayakyak, hindi na makaikyan sa mabait sa amin yan. Kasi alam naman niya rin na honest to goodness naman kami. Yun ang pagkakuha ng Tangkong Baka. The irony of Tangkong Baka is, remember, nakuha namin March 1993. Pagka-October, nagka-problema ng 42nd, nag-troubleshoot ako doon. Pagka-December, diyan din namatay si Colonel Alba. Hindi pa dumarating ang general niya. Nag-crash ang C-130. December yun. Medyo masama ang panahon. Grabe ang hirap namin yan. Kasi iuwar namin yan. At saka mahal na mahal ko si Colonel Alba. Ako mismo nag-lead ng recovery. Diyan sa Tangkong Baka. Mabait ang mga MP. Hindi na kami natak. Lalo na sila. Alam mo na recover namin, mga padamput-tamputan, nagkalat sa mga dahon ng ano. Ang nakilala ko kay Colonel Alba, yung sapatos niya, yung combat boots siya na disipir. Yan, nakilala ko siya. Mga padamput-tamputan, kaya mga patay doon sa brigade sa dinal namin para mga lang ang katawan, mga assist na lang. Budurong na budurong. Umuulan ng malakas, mahirap ang daan. Trabaho kami kasi boss ko ang matay. Bagong batalyon commander ako sa 42nd December. Yun ang irony ng Tangkong Baka. Ayaw ko ano nangyari ngayon sa Tangkong Baka. Pero pag hindi magkaroon ng prison military, babalikan yan. Napakagandang area na yan. Completos Ricardo. May ganon talaga bawat region, sir, na parang Lantad, parang Marag, parang Corner. Ay, Marag, mas matindi yun. Naka-operate din ako dyan. Galing kayo doon sa norte, kaya alam nyo rin yan. Pero grabe, sir, ang Bicol pala na 42nd, sir. In fact, that was the regional headquarters.
ng buong Kabikulan. Yan ang ano. Yung may pangalan nga sila niyan ng kanilang NPA na pangalan. Yan ang capture ng Tangkong Baka. Ano pang mga ano nyo, sir? Ano pang mga maliban dito sa malaking score na to as Batcom? Ano pang mga... As Batalyon Commander naman, next episode, pwede natin i-diretso na lang. No? Sir. Yes, sir. Now, yan na nga, naka-score kami, so happy kami. Happy mga bata. The leadership happy, si General Lacson happy. It was already buying sa mga, kailang yung April. In October 1993, itong 74th IB na basing Tagkawayan, the original 1st Scouting Battalion, ay umalis sa Tagkawayan, nananghalian sila sa Santa Elena. Remember, pag nasa Santa Elena ka, na mark vehicle ka, kasi ang isupin ng Santa Elena Labo Road is huwag ka magdadaan ng araw. Kasi nakita ko dyan, kasi akong istri ng batalyon ng brigade kasi everyday nag-sit up ng hasty ambush ang kalaban. Kasi from Nalisbitan, tatawid sila papuntang J. Panganiban at saka Paracali sa mga kabud ng gold. Nung araw, ang kabuda ang gold mine nandito sa barangay Nalisbitan sa barangay isang barangay Dumagmang, pero sinara dahil nga sa MPA. So ang mga activity ng Kuanis nandito na sa may northern ng highway. Yung Paracali area, at saka J. Panganiban o si Panganiban. So yan lang sana, SOP, huwag ka dadaan ng Marbecol. Pag dumaan ka ng Marbecol, katulad mga division commander, talagang matinding RS talaga yan. So ito si Lara, Major Lara, my brother, kamason ko yan mag-a-attend ng conference sa Legazpi. So one day before, pupunta sa Legazpi. Nananghalian sila sa Santa Elena. Nandun pala sa Santa Elena, nag-contact na yung mga MPA. May dadaan ng military. Pero pwede sana, pero mali ang tactical error naman kasi at that time, nagre-reblocking yung Santa Elena Lab, Dait Road, reblocking din. Nagkabulbul ang traffic yan kasi inaalis nila yung simento tapos i-reblock. Nag-reblock ng China Harbor Company. Yan. So, sinisira yung simento ba reblocking. So, at that time, after lunch, mag-move sila. Ang mali ni CEO ng 74, pinauna yung 6 baybayan o ano basta yung isto niya. Sumunod siya as Kennedy. Pagdaan nila doon sa one way lang kasi may mga reblocking, binakbakan sila kasi nag-sit up pala ng hasty ambush October 1993. Kasi tatawid ang mga MP. Paghapon, uwi na sila sa Dumagmang area. From Paracali. Itong nanguna na kanya, diretso tumakbo, lumayo, pinuwanan siya. Nagpaputok, malayo na. Naiwan itong pagiling-giling na Kennedy. Yung escort niya ng mga Rangers, tumalon na. Pati driver niya, iniwanan siya. Mag-isa na lang siya doon, nakasbitin siya. Bumangga pa doon sa gilid ng mayor pa MPA. Kaya kill dispatch si late Lara. So galit na galit ang division commander. Remember, may ambush ng division commander. So sa madaling sabi ng division commander, relieve ang 42nd IB. Kasi EUR ng 42nd si Chavez Kernel. Ngayon, in fairness, sabi ng 42nd, hindi naman kasi nag-coordinate. Kung nag-coordinate sana siya, di ba at least may security kasi araw Isuupin noon, hindi ka dadaan ng marked vehicle sa araw dyan. Kasi yan ang ambush
pinaka number 1 na ambush area ng mga NPA, yung Santa Elena, Laborong. Okay. So, andun pa rin. Kaya lang nagtagal ang orders ng division. So, isang gabi na umulan, hating gabi, pumasok sa kwarto ko si Colonel Alba. Parang anak niya ako eh. Kasi may man niya ako kasi lahat ng believe sa akin yan. Sabi niya, sabi niya, sir, tulungan mo ako. Bakit sir? Pumunta ka ngayon kasi umulan para masama. Pumunta ka ngayon sa headquarters, sa 42nd. Hawakan mong 42nd kahit wala pang orders. Kasi baka pumalpak pa ulit. Ako na ang marirelieve ng division commander. Approve sir, ayos ako. Umulan. Punta kami sa 42nd. 6 beds sa jeep. Tangin. From Pili to Labo yan. Tapos papasok ka pa sa critical na tulay na lupa. Pagdating ko sa batalyon, siyempre magandang quarters ng batalyon commander sa may hill. Sabi, mabait naman si in fairness. Sabi niya, kasi dumating na nga ako, alam niya, dito ka na. Wag sir, ikaw pa rin dyan. Ikaw ang batalyon commander. Dito lang ako sa baba, sa mga officer. Kina Ariel ka. Basta, pero ako na nagkukontrol ng 42nd. Kasi ang problema diyan sa area ng 42nd is sniping, attack on detachments, ambush. Because ang background ng area ng 42nd is it is sitting on guerrilla front Quezon Bicol Zone or QBC. The most organized, the strongest guerrilla front in the whole of 40 guerrilla front sa buong bansa. Matitindi ang MRGU yan. Diyan, sa area ng Northern, Western Camarines Norte, Northwestern Camarines Sur, at saka Eastern Quezon. QBC yan. Quezon Bicol Zone. Yan ang pinaka number 1 na one. Diyan nakasit ang 42nd. Kaya playground nila dyan. Attack sa bahay detachment. Marami. So, challenge ko na naman yan. Troubleshooting. Wala akong orders mag-take over. Pero trabaho lang ito. Kasi malaking ang tiwala sa akin ni Alba. After more than 1 week, dumating si Division Commander. Nag-turn over kami. So, I became the talagang official na batalyon commander sa 42nd. So, yan, tatlo ang aking yan. Pero nung panahon na, yung week na yan bago magdating si division, wala na nangyari sa 42nd. So, ang aking unang ginawa sa 42nd ay puntahan ko yung bahay detachment. Kasi yan ang parang Waterloo ng mga batalyon commanders na dyan sa tulay na lupa. Kaya nga nagkaroon ng military sa tulay ng lupa. Kasi dati, NPA, Biliwik yan. Barangay tulay ng lupa. Yung bahay doon sa may bungad ng Busigon River. May barangay dyan, may hill dyan. Pero may ina-attack ng kalaban. Pero hindi na overrun kasi double fencing sila. Mayroon pa punjay sticks. Maganda. Kaya lang, maraming casualty sila. Kaya lang, mga batalyon commander, hindi nila pinupuntahan. I'm going to deliver. Kasi ako, mula pa ng company commander, lahat ng barangay pinupuntahan ko. Lalo ng critical. Diyan sa highway na yan, lahat, pati kilometrahe, memoryado ko yan. So, pinuntahan ko ang aking estreno si Ariel. Sa Guardia, class 90. Sinap yung bata na yan. Lumataba. Puta, hirap na hirap pa yung maglakad. Pero kung nga rin, pag sabi niya, hold, sabi ko salamat para makapahinga ako. Kasi pinipilit ko sarili ko, matanda na tayo eh. Lieutenant Colonel nila. Nung dumating ako sa bahay detachment, kasi pero ang last na incident, pati anak ng kapo na babae, patay. Tinatagos ang bala, permissive na naharas, maraming casualty. Although hindi ma-overrun dahil double fencing at saka may punjay stick. Pagpunta ko doon, tinignan ko, napakasimple palang. Kasi pag ang commander hindi mo punta ng sitwasyon, ibang level ng ano mo. Napakasimple, kaya hinaharas kayo kasi yung high ground na yan,
Hindi nyo binabantayan. Mula ngayon, gabi-gabi, pwestuhan mo doon. Para 2 points, mas matakas pa kaysa isa. Para hindi makapunlagay ang masinggan ng kalaban yan. Kako. Napakasimple pala. Patrolin palagi niya yung high ground ng katabinan nyo. Kaya palagi kayo hinaharas yan. Kasi iba naman ang mentality ng official sa Desping Commander. Simple nga, sir. Kung ganun din lang. Ngayon, sa awa ng Diyos in almost 3 years of battle, never na attack ang Bahay Desmet. At never nagkaroon na ng attack sa police o anywhere sa EOR ko in my stint as battalion commander. Alam mo, technique dyan. Lahat ng detachment, araw-araw patrol. Kasi kung nagpapatrol ka, lahat nakikita mo. Kasi pag patrol mo, may kinain ito ng pagkain. Ibig sabihin, may nag-uupi na sa detachment mo. Huwag ka magpapalaki ng bayag dyan. Araw-araw patrol. In the first place, exercise yan. Ako, isupi ko yan kahit sa hulo noon, nagpapatol talaga ako. Lahat ng area dyan yung, pati Parangan Hill na yan, patrol na patrol. Hindi makahindi sila, ako misyon naglilid. Yan ang isupi ko talaga sa aking combat leadership. Patrol, daily patrol. So yan, walang kuhan. So ang pangalawang susulbahin ko, itong Santa Elena Labo Road. So anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa Santa Elena? Wala sa libro naman ito. Wala sa libro. So ngayon, sabi ko, napansin ko, may mga namamatay sa ambos yan kasi ang nag-ARS. Yung mga karag-karag ng mga sundalo pag nakita sa tindahan may magandang babae, pupunta ng bibili ng sigarilyo. Wala na, nakatalikod na sa ARS eh. Walang ARS. Yung Santa Elena Labo, walang ARS. Nasyak ang kalaban eh. Walang ARS. Sabi ko sa Alpha, at saka Charlie kay Pasya, snap yan si Pasya. Doon sa IOR mo, you identify the critical terrain sa highway na pwede mag-ambush ang kalaban. Pwede mag-UP. Numerohan nyo. Wala sa libro yan. Mindersuman niya from 1 to ganito. So yung doon sa mapa niya, sa operation mapa, may mga number na yung critical area. Anong gagawin nyo? Walang arrest. Ang gagawin nyo, yung patrol na yan, it's either pupwestuhan mo sa araw na yan yung critical point number 1 or number 2, or magpwesto ka na siya, obserbahan mo yan. Pero huwag na kayo mag-arrest sa kalsada. Katapos, ang mga asset na dito sa along the highway, ang ano natin, pag nagsampay sila ng pulang damit, yung intel nila, pamotor-motor lang sa highway. Pag nakita dito sa may pulang damit yan na sinampay sa asset, ibig sabihin, barangay, halimbawa barangay Malatap, may laman. Hindi siya hinto. Diretso siya sa kumpanya. Sir, barangay Malatap. May dalawa ako ranger team na sa bawat kumpanya. Strike na yan. Kalaban. Kaya, weekly meron kami score eh. Napakaraming score kami sa Portosel. Yan, nasyak silang kalaban. Ibang style of fighting. At saka yung highway na yan, during my stint as battalion commander, we have conducted successfully 6 counter-ambush. Yung Santa Elena Labo Road. Counter-ambush? Counter-ambush. Kami nag-counter-ambush sa kanila. Never sila nakapag-ambush sa EOR ko nung kapanahonan ko. Yan. Pangatlo, sniping. Actually, nung operasyon namin noon sa boundary ng Camarines Sur, mabuti walang sniper scope yung kalaban. Tinira ko ng isang magasin. Walang tumama sa akin. Bilibili mga bata. Pero ganito ang nangyari sa Camarines Norte. Pag nagkakanda kami ng civic action, kasi si Division Commander, si Regino Lacson, ano yan, mahilig sa CMO. Nagkakandak din ng pulong-pulong MP sa katabing barangay. Kaya umisor kami. Kasi pag nagkandak kami, sinasabihan ko company ko, banatan mo barangay doon. Katabi, mayroon laman. Kaya score.
So ang problema dyan, kung nandun kami, kasama ko mayor at saka barangay kapitan, magpupulong-pulong kasi halos lahat ng barangay pinupuntahan ko. Hindi, maghanap ka ng commander na gano'n. Wala akong nakatakutan sa mga delikadong lugar na mga barangay. Pinupuntahan ko. Minsan, nagpupulong-pulong kami, may stage yung barangay. Sabi ng mayor at sa kapitan, "Sir, dito lang tayo sa baba. Baka may sniper tayo." "Hindi, dito tayo sa taas." Ako nga, Colonel, hindi ako tatakot ng sniper pero hindi niya alam. One day before, lahat na high ground, control na namin yan. Utak lang yan. Matapang pero utak yan Maru. Wala nang... Kasi, halimbawa, Alpha Company, pag may mag-snipe, problema mo, kasalanan mo ha. Kaya nga, dilipat or sa'yo. Kaya, pag pikit ng mata mo, nabivisualize mo ang buong iwan mo. Even sa ulo, even sa basilan, pag pikit ng mata ko, memoryado ko ang mga lugar. Kasi araw-araw kami nagpapatrol. Exercise! At saka, maano mo ang mga piri-pira ko, may nag-uupi na siya na kalaban, kasi may kinainan, gano'n. Napakaganda ng... Kaya nung brigade commander ako, yan, tanongin mo si Kid at saka si yung mga style ko, maharami sila nakuhang wisdom as brigade commander. So yan ang nasupil namin na ang sniping, yung walang ambush sa area ko, hindi na-attack ang bahay or any other detachment or PNP station. Kasi nung panahon, nung una pati mga PNP station na-attack nila dyan. Yan ang pinagmamalaki ko naman. Kaya, in 1994, yun ang number 1 ang 42nd IB sa buong division out of 9 battalion. Rifle Company of the Year ang Charlie Company, commanded by Audrey Pasya, Lieutenant Audrey, class 90. Nag-best EP ang aking bata, si Tasun. I'm sure proud si Sir Audrey pag mapanood niya to, Sir. Dating si TPID commander. Actually, lahat sila snappy. Wala naman kasi doon sa 42nd, 287, 290, 291, 292, isang 93. Although hindi tumagal si Tony, 4 na 94. Kaya yung pumalit sa akin na batalyon, 3 pumalit. Hindi tumagal sila. Yung isa, hindi nga alam kung sino bumanat sa kanya. Mga PM, heavy yung 42nd na heavy. Pag hindi believe sa'yo yan eh. Kaya ako nung panahon yan, pinakita ko sa kanila, sa respeto sila. Kaya bago pumasok sila sa akin, sasabihin sa security, kasama ko sa 32nd, hindi pumainit ang ulo ni Sigo. Kasi noon, may pinareport ko na isang opisyal, bago dating ako, naglasing muna. Kaya medyo tigasin eh. Dumating after lunch na. Hindi niya alam na misa ko, mayroon na loaded na 45, tinakpang ko ng folder. Ang Armalite ko dito, loaded na rin. Nag-report kasi may kasalanan niya. Pansin ko po ito, may pretesting ko. Bunutin mo! Bunutin mo! Kako! Bunutin pa. Wala, pagdating ito, sir, hindi mo, bata mo sir ako, sana sabihin mo lang kung sinong papatayin ko. Nasyak siya eh, akala niya, ganun-ganun lang. Kasi napansin ko may kargada, bunutin mo na! So, doon makita. Kaya pag, yan sila, real lahat yan, sila bago pumasok, hindi mo mainit ang ulo na siya. Sabi, gago rin yung bata. Sir, mainit kasi nandiyan, may 45 ko sa mesa. Mamaya na tayo punta. Ito ang mga leadership, combat leadership lessons ni Sir na hopefully matuto hindi lang yung ating mga kadete ngayon, kundi mga ating kababayan as well. And we're very proud na sinashare ni Sir itong ganito kasi very priceless ito sa amin. It's 3 decades, more than 3 decades of experience. So, ang next episode niya, ito na yung last. Last.